Ano ang mangyayari sa iyo kapag tumigil ang tibok ng iyong puso? Sigurado ka ba na ang kamatayan ay katapusan na ng lahat? O may mas malalim pang katotohanan na gustong ipaalam sa atin ng Diyos tungkol dito? Maraming tao ang takot sa kamatayan, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa sa kahulugan nito ayon sa Biblia. Sa video na ito, haharapin natin ang isang katotohanang kayang gumising sa ating espiritu at magpabago ng ating pananaw habang tayo ay nabubuhay pa. Bilang mga Pilipinong lumaki na may takot sa Diyos at may paniniwala sa Kanyang mga salita, hindi bago sa atin ang konsepto ng kamatayan. Nakasanayan na nating magluksa, magdasal at umasa sa awa ng Panginoon kapag may yumao. Ngunit alam mo ba na ayon sa Biblia, hindi lamang iisang uri ng kamatayan ang tinutukoy nito. May mga kamatayan na hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng kaluluwa. At ang pagkaunawa sa mga ito ay maaring magbukas ng ating isipan sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Sinasabi sa Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang ibig sabihin nito ay may kapalit ang kasalanan at ito ay kamatayan. Ngunit may handog ang Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lamang pisikal na kamatayan ang tinutukoy dito, kundi isang espiritual na pagkakahiwalay sa Diyos. Ito ang katotohanang dapat magpagising sa bawat isa sa atin. Sapagkat habang tayo ay humihinga, may laban na nagaganap para sa ating kaluluwa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-subscribe at pag-share ninyo ay maaring maging daan upang mas marami pang tao ang makarinig ng mensahe ng pag-asa. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa panahong maraming naliligaw at nawawalan ng direksyon. Ang bawat pindot ninyo ay may katumbas na kaluluwang maaaring maabot ng katotohanan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong magamit ng Diyos sa simpleng paraan. Sa mga susunod na sandali, ating sisiyasatin ang tatlong uri ng kamatayan ayon sa Biblia na bihirang maipaliwanag ng malinaw. Maaring mabago nito ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay, sa kasalanan at sa walang hanggan. Maaring magbigay ito ng takot na banal, ngunit kasabay nito ay pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Kung handa kang malaman ang katotohanang ito, ihanda mo ang iyong puso at isipan, sapagkat ang mensaheng iyong maririnig ay hindi lamang impormasyon kundi isang paanyaya na mamuhay ng may pananampalataya at tunay na pagsunod sa Diyos. Unang uri ng kamatayan, pisikal na kamatayan. Ang unang uri ng kamatayan na itinuturo sa atin ng Biblia ay ang pisikal na kamatayan na siyang paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu mula sa katawan ng tao. Ito ang sandaling tumitigil ang tibok ng puso at nawawala ang hininga na minsang nagbibigay sigla at lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang uri ng kamatayan na nakikita ng ating mga mata at nararanasan ng bawat pamilya sa takdang panahon ng kanilang buhay. Sa kulturang Pilipino na malapit sa pamilya at pananampalataya, ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding lungkot at pagninilay. Ngunit ayon sa Biblia, ang pisikal na kamatayan ay hindi ang huling yugto ng ating paglalakbay bilang tao. Bilang mga taong may takot sa Diyos, tinuruan tayo na ang buhay ay isang mahalagang kaloob na dapat pahalagahan. Kapag may namamatay, tayo ay nagtitipon upang magdasal at magbigay galang sa yumao. Sa gitna ng pagdadalamhati, may pag-asa tayong pinanghahawakan na ang kaluluwa ay nagpapatuloy. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa mga pangako ng Diyos na mababasa sa Kanyang salita. Dahil dito, ang kamatayan ay nagiging sandali rin ng pagsusuri sa ating sariling pananampalataya. Sinasabi sa Hebrews 9 verse 27, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Ipinapaalala ng talatang ito na ang bawat tao ay may takdang kamatayan na hindi maiiwasan. Ipinahahayag din ito na may kasunod ang kamatayan at iyon ay paghuhukom sa harap ng Diyos. Kaya ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay pagkakataon upang ihanda ang ating puso sa Kanya. Ang mensaheng ito ay dapat magtulak sa atin na mamuhay ng may pananagutan at pagsunod. Ang pisikal na kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kasalanan ng tao laban sa Diyos.
Mula noon ito ay naging bahagi ng karanasan ng buong sangkatauhan anuman ang edad o kalagayan sa buhay. Ipinapakita nito na ang ating katawan ay pansamantala at hindi mananatili magpakailanman, ngunit hindi hinayaan ng Diyos na ang kamatayan ang magkaroon ng huling salita. Sa kanyang pag-ibig, nagbigay siya ng pag-asa na higit pa sa libingan. Kapag ating pinagnilayan ng katotohanan ito, mas natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating huling hininga, kaya marapat lamang na maging handa tayo. Ang kamalayang ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang akayin tayo sa mas malalim na pananampalataya. Habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon tayong magmahal, magpatawad at maglingkod sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pisikal na kamatayan ay nagiging paalala na mamuhay tayo ng may kabuluhan at katapatan sa Panginoon. Ang pisikal na kamatayan ay isang katotohanang hindi natin maitatanggi gaano man tayo kahanda o katatag sa buhay. Sa bawat libing na ating dinadaluhan, muli tayong pinaaalalahanan na ang buhay sa mundo ay may hangganan at hindi permanente. May mga gabing puno ng luha at mga araw na mabigat ang pakiramdam dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay na hindi na natin makakapiling. Ngunit sa gitna ng sakit at pangungulila, ang pananampalataya ang nagiging matibay na sandigan ng ating puso. Dito natin mas malinaw na nararanasan ang presensya ng Diyos na nagbibigay aliw, lakas at pag-asa. Sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 55, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tagumpay laban sa kapangyarihan ng kamatayan na tila ba dati ay nakakatakot at makapangyarihan. Ipinapakita nito na para sa mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon, ang kamatayan ay hindi na dapat maging dahilan ng lubos na pangamba. Sa pamamagitan ng kanyang pangako at biyaya, ang libingan ay hindi naging wakas kundi pintuan patungo sa mas dakilang pag-asa. Ito ang mensaheng nagbibigay tapang at katatagan sa maraming mananampalataya sa oras ng pagluluksa. Kapag ang isang taong may pananampalataya ay pumanaw, pinanghahawakan natin na siya ay nasa ilalim ng pag-iingat at pag-aaruga ng Diyos. Ang katawan ay maaring bumalik sa alabok, ngunit ang espiritu ay nananatiling buhay sa kanyang presensya. Ang katotohanan ito ang nagpapalakas sa loob ng mga naiwang pamilya na patuloy na lumalaban sa kalungkutan. Hindi man agad mawala ang sakit, may kapayapaang unti-unting pumapalit sa matinding pangungulila. Ang kapayapaang ito ay bunga ng malalim na pagtitiwala sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Ang pisikal na kamatayan ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na suriin ang ating sariling buhay habang may panahon pa tayong magbago. Hindi sapat na tayo ay mabuhay lamang para sa pansariling pangarap at makamundong tagumpay. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at ang pagiging handa sa anumang oras na tayo ay kanyang tawagin. Ang bawat araw ay isang biyaya at pagkakataon upang ituwid ang mali at palalimin ang ating pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging makahulugan at nakahanay sa kalooban ng Diyos. Ang pisikal na kamatayan ay hindi dapat magdulot ng kawalan ng pag-asa sa puso ng isang mananampalataya na nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Ito ay paalala na ang ating tunay na tahanan ay hindi dito sa mundong pansamantala, kundi sa presensya ng Diyos na walang hanggan. Habang tayo ay may hininga, piliin nating mamuhay ng may pagsunod, pag-ibig at tapat na paglilingkod sa Kanya. Ilaan natin ang ating oras sa paggawa ng mabuti at sa pagpapalaganap ng Kanyang salita sa ating pamilya at komunidad, upang sa pagdating ng ating takdang araw, handa tayong humarap sa Kanya na may kapayapaan at katiyakan sa ating kaluluwa. Ikalawang uri ng kamatayan, espiritual na kamatayan. Ang ikalawang uri ng kamatayan na malinaw na itinuturo ng Biblia ay ang espiritual na kamatayan na mas malalim at mas seryoso kaysa sa pisikal na kamatayan. Ito ay kalagayan ng isang taong buhay ang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay hiwalay sa presensya at kalooban ng Diyos. Maaaring siya ay masigla sa panlabas na anyo at aktibo sa relihiyosong gawain, ngunit walang tunay na relasyon sa Panginoon. Ito ang uri ng kamatayan na hindi agad napapansin sapagkat walang nakikitang kabaong o libingan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang pagkakahiwalay na ito ay tunay at mapanganib sa kaluluwa. Sinasabi sa Ephesians 2 verse 1,
And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Ipinapakita ng talatang ito na may kamatayan na dulot ng mga pagsuway at kasalanan laban sa Diyos. Ang pagiging patay sa kasalanan ay nangangahulugang wala tayong sariling kakayahan upang iligtas ang ating espiritu. Kahit gaano pa tayo kabait o kagalang-galang sa paningin ng tao, kung wala tayong ugnayan sa Diyos, ay espiritual tayong patay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng biyaya at habag ng Panginoon sa ating buhay. Sa ating kulturang Pilipino na kilala sa pagiging relihiyoso at malapit sa simbahan, mahalagang maunawaan ang katotohanan ito. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng pananampalataya kung ang puso ay malayo at hindi nagpapasakop sa Diyos. Maaring sanay tayo sa panalangin at pagdalo sa mga gawain, ngunit nananatiling malamig ang ating espiritu. Ang espiritual na kamatayan ay nangyayari kapag mas pinipili natin ang kasalanan kaysa sa pagsunod sa kanyang salita. Unti-unti nitong pinatitigas ang ating puso hanggang sa hindi na natin marinig ang kanyang paalala. Ang espiritual na kamatayan ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na kompromiso at tila simpleng paglabag sa konsensya. Kapag ito ay paulit-ulit na ginagawa ng walang pagsisisi, lalong lumalalim ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. Nawawala ang kapayapaan at napapalitan ng pagkabalisa at kawalan ng direksyon. Maraming tao ang naghahanap ng saya sa material na bagay, ngunit nananatiling walang laman ang kanilang kalooban. Ito ay dahil ang tunay na buhay at kagalakan ay nagmumula lamang sa presensya ng Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos na manatili ang tao sa espiritual na kamatayan at pagkakahiwalay sa Kanya. Nais niya tayong buhayin at ibalik sa tamang relasyon sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig at kapatawaran. Kapag ang isang tao ay nagsisi at lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba, siya ay handang magpatawad. Ang pusong dating malamig ay muling nagkakaroon ng sigla at pananabik sa Kanyang salita. Ito ang patunay na ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay buhay sa espiritong minsang patay dahil sa kasalanan. Ang espiritual na kamatayan ay may malalim na epekto sa paraan ng ating pag-iisip, pagsasalita at paggawa ng desisyon sa araw-araw. Kapag ang tao ay hiwalay sa Diyos, nawawala ang malinaw na gabay ng kanyang katotohanan at napapalitan ito ng pansariling kagustuhan. Unti-unti niyang tinatanggap ang mga bagay na alam niyang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang konsensya ay nagiging manhid at ang takot sa Diyos ay napapalitan ng pagiging kampante sa kasalanan. Ito ang kalagayang naglalayo sa tao sa tunay na layunin at kahulugan ng kanyang buhay. Sinasabi sa Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang kamatayang binabanggit dito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagpanaw, kundi sa espiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ipinapakita nito na ang kasalanan ay may kabayaran at ang kabayarang iyon ay kamatayan ng espiritu. Ngunit kasabay ng babalang ito ay ang napakagandang balita na may handog ang Diyos na buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang espiritual na kamatayan ay maaring mapalitan ng tunay at makabuluhang buhay. Kapag tinanggap ng isang tao ang biyaya ng Diyos at nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagsisimula ang pagbabago mula sa kaibuturan ng puso. Ang dating hiwalay sa Kanya ay nagiging anak na muling tinanggap at minahal ng walang kondisyon. Nagkakaroon ng bagong pag-unawa sa mga bagay na mahalaga at mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Ang dating walang kapayapaan ay napapalitan ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang patunay na ang Diyos ay makapangyarihang bumuhay sa espiritong matagal na natutulog sa kasalanan. Para sa marami na maaring nakakaramdam ng espiritual na pagkatuyo at pagkalayo sa Diyos, may pag-asa pa rin. Hindi hadlang ang nakaraan at dami ng pagkakamali upang maranasan ang kapatawaran at bagong simula. Ang kailangan ay pusong handang magpakumbaba at tumanggap sa kanyang biyaya. Ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa puso ng bawat tao at naghihintay ng tugon. Hindi siya nagsasawang magmahal at magbigay ng pagkakataong makabalik sa Kanya. Ang espiritual na kamatayan ay seryosong kalagayan ngunit hindi ito permanente para sa taong lalapit sa Panginoon. May kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos upang putulin ang tanikala ng kasalanan. Kapag tayo ay nanalig at nagtiwala kay Kristo, tayo ay binibigyan ng bagong buhay na may pag-asa.
Mula sa kadiliman ay dinadala niya tayo tungo sa liwanag ng kanyang presensya. Ito ang himala ng kaligtasan na kayang magbago ng puso at magbigay saysay sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Ikatlong uri ng kamatayan, walang hanggang kamatayan. Ang ikatlong uri ng kamatayan na binabanggit sa Biblia ay ang walang hanggang kamatayan na siyang pinakamatinding anyo ng paghihiwalay sa Diyos. Kung ang pisikal na kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa at katawan, at ang espiritual na kamatayan ay paghihiwalay ng tao sa Diyos habang nabubuhay, ang walang hanggang kamatayan ay tuluyang pagkakahiwalay sa Kanya magpakailanman. Ito ang kalagayang inilalarawan bilang kaparusahan sa mga tumangging tanggapin ng Kanyang biyaya at katotohanan. Hindi ito simpleng pagtigil ng pag-iral, kundi isang seryosong realidad na may walang hanggang epekto sa kaluluwa. Ang katotohanan ito ay dapat magdulot sa atin ng banal na takot at malalim na pagninilay. Sinasabi sa Revelation 20 verse 14, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." Ang tinatawag na second death ay tumutukoy sa walang hanggang kaparusahan na hiwalay sa presensya ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na may kahihinatnan ng buhay ng tao matapos ang paghuhukom. Hindi lahat ay magtatamo ng parehong hantungan, sapagkat ang desisyon natin tungkol sa Diyos ay may bigat na walang hanggan. Ito ang malinaw na babala ng Biblia upang hindi natin baliwalain ang kaligtasan na iniaalok ng Panginoon. Bilang mga Pilipino na may malalim na paniniwala sa Diyos at sa kabilang buhay, mahalagang maunawaan ang bigat ng katotohanan ito. Madalas nating marinig ang tungkol sa langit, ngunit hindi gaanong napag-uusapan ang tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Subalit ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nagbibigay aliw kundi nagbababala rin laban sa panganib. Ang Diyos ay makatarungan at banal, kaya hindi niya maaring ipagsawalang bahala ang kasalanan. Ang walang hanggang kamatayan ay bunga ng patuloy na pagtanggi sa kanyang alok na kaligtasan. Ang katotohanan ito ay hindi ibinigay upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang tayo ay magising habang may panahon pa. Habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon pa tayong piliin ang pagsunod at pananampalataya. Ang bawat araw ay mahalagang pagkakataon upang tanggapin ang kanyang biyaya at ituwid ang ating landas. Hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at maligtas. Kaya ang mensahe tungkol sa walang hanggang kamatayan ay paanyaya rin na piliin ang buhay na walang hanggan kasama niya. Sa pag-unawa natin sa ikatlong uri ng kamatayan, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng ating mga desisyon ngayon. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang kasiyahan, kundi tungkol sa ating walang hanggang hantungan. Ang mga pagpili natin araw-araw ay may epekto, hindi lamang sa lupa kundi sa kabilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang panawagan ng Biblia na tayo ay magsisi at manampalataya. Ang walang hanggang kamatayan ay isang realidad, ngunit may inihandang daan ng Diyos upang tayo ay maligtas mula rito. Ang walang hanggang kamatayan ay hindi lamang isang simbolo o panakot, kundi isang malinaw na babala mula sa salita ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa tuluyang pagkakahiwalay ng kaluluwa mula sa kanyang banal na presensya matapos ang paghuhukom. Kung ang buhay na walang hanggan ay kasama ang Diyos, ang walang hanggang kamatayan ay kabaligtaran nito na walang liwanag at kapayapaan. Ang katotohanan ito ay mabigat pakinggan, ngunit mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya. Hindi ito mensaheng dapat katakutan lamang, kundi seryosohin at paghandaan habang may panahon pa. Sinasabi sa Matthew 25 verse 46, "And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Ipinapakita ng talatang ito ang malinaw na pagkakaiba ng hantungan ng mga tumanggap sa Diyos at ng mga tumanggi sa Kanya. May dalawang landas na inilalatag ang Biblia at bawat isa ay may tiyak na patutunguhan. Ang desisyon ng tao habang siya ay nabubuhay ang magtatakda ng kanyang walang hanggang kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating tugon sa paanyaya ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan, ngunit hindi nito inaalis ang kanyang katarungan. Hindi niya pinipilit ang sinuman na siya ay mahalin o sundin. Iginagalang niya ang kalayaan ng tao na pumili kung siya ay tatanggapin o tatalikuran, subalit ang bawat pagpili ay may kaakibat na resulta na hindi maaring takasan. Ang walang hanggang kamatayan ay bunga ng patuloy
na pagtanggi sa liwanag na iniaalok niya. Para sa ating mga Pilipino na may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at kinabukasan, dapat nating isipin ang walang hanggang kapalaran ng ating kaluluwa. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung hindi naman natin tinatanggap ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang tunay na pagmamahal sa sarili at sa pamilya ay ang pagtiyak na tayo ay nasa tamang relasyon sa Diyos. Habang may hininga pa, may pagkakataon pang ituwid ang landas at piliin ang pagsunod. Ang bawat araw ay biyaya upang makalapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang pagliligtas. Ang mensahe tungkol sa walang hanggang kamatayan ay naglalayong ituro sa atin ang halaga ng kaligtasan. Hindi ito upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang makita natin ang lalim ng Kanyang pag-ibig na naglaan ng daan ng pagtubos. Sa pamamagitan ni Kristo, may katiyakan ng buhay na walang hanggan para sa mga sasampalataya. Ang sino mang lalapit sa Kanya ng may pagsisisi at pananampalataya ay hindi niya itataboy. Sa Kanyang biyaya, ang banta ng walang hanggang kamatayan ay napapalitan ng pangako ng walang hanggang buhay kasama niya. Kung ngayon ang huling araw ng iyong buhay, handa ka na bang humarap sa Diyos? Kung ngayong gabi ka tatawagin, sigurado ka ba sa iyong walang hanggang patutunguhan? Ang tanong na ito ay hindi para takutin ka kundi para gisingin ang iyong kaluluwa habang may panahon pa. 3 uri ng kamatayan ang ating tinalakay at bawat isa ay may malalim na kahulugan sa ating pananampalataya. Ngayon ang pinakamahalagang sandali upang tanungin ang sarili kung nasaan ka sa harap ng Panginoon. Ang pisikal na kamatayan ay tiyak na darating sa bawat isa sa atin. Ang espiritual na kamatayan ay maaring nangyayari na nang hindi natin namamalayan. Ang walang hanggang kamatayan ay isang realidad na may seryosong kahihinatnan. Ngunit sa gitna ng mga katotohanan ito, may isang mas dakilang katotohanan na dapat mangibabaw sa ating puso. Ang Diyos ay naglaan ng daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ipinapakita ng talatang ito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hinayaang manatili sa kamatayan, kundi nagbigay siya ng paraan upang tayo ay maligtas. Ang sinumang sasampalataya at magtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asang dapat nating panghawakan at ipahayag sa iba. Habang ikaw ay nakikinig sa mensaheng ito, maaring ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Maaring ito na ang sandali ng iyong pagbabalik at pagsuko sa Kanya. Huwag mong ipagpaliban ang desisyong pinakamahalaga sa iyong buhay. Ang bukas ay hindi sigurado, ngunit ang Kanyang pangako ay tiyak at totoo. Piliin mong mamuhay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa walang hanggan. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-subscribe at pag-share ninyo ay maaaring maging tulay upang may isa pang kaluluwang makarinig ng katotohanan. Sama-sama nating ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa ating pamilya at komunidad. Nawa ay patuloy tayong lumalim sa ating pananampalataya at maging ilaw sa mundong nangangailangan ng Diyos. Hanggang sa muli, manatili tayong matatag sa pananampalataya at nakatuon ang puso sa Kanyang walang hanggang pangako.